Sa ibang balita, ilang araw bago ang deklarasyon ng ika-128 na anniversary ng Araw ng Kalayaan, naglabas ng higit sa 50 trabaho agad job fair sites ang Labor Department sa buong bansa. Ayon sa DOLE, parte ito ng layunin ng pamahalaan na mabigyan ng desenteng trabaho at matulungan na makapasok ang mga Pilipino sa labor force. May report si Graciela Corazon. Kasabay ng paggunita sa ika-128 na Araw ng Kalayaan o Independence Day sa June 12, 2026, nakatakdang buksan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 95,000 employment opportunities para sa mahigit 55 job fair sites sa buong bansa. Ito ay sa pamamagitan ng DOLE Trabaho Agad o job fair ng ahensya na layong makapagbigay ng agarang oportunidad sa hanap buhay para sa mga Pilipinong walang trabaho o naghahanap ng mapagkakakitaan. Ayon kay DOLE Secretary Francis N. Tolentino, bahagian niya ito ng pagsisikap ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ng akses sa desenteng trabaho at matulungan ng mga Pilipinong muling makapasok sa labor force. Magsisimula ang serye ng job fair sa June 10, 2026 na gaganapin sa mga pangunahing lugar at malalaking shopping mall upang mas madali at mas accessible ang pag-a-apply para sa mga job seeker at recruitment ng mga employer. Tinatayang aabot sa 1,181 local at overseas workers ang lalahok sa job fairs na siyang pangangasiwaan ng DOLE Regional Offices at Public Employment Service Offices o PESO. Sa kasalukuyan, may kabuuang 95,240 na bakanteng posisyon na inaalok mula sa iba't ibang industriya na inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod pa na mga araw. Kabilang naman sa mga sektor na may pinakamaraming bakante ang retail, manufacturing, construction, business process outsourcing o BPO at accommodation and food service. Ilan sa mga in-demand na trabaho ay ang sales clerk, store crew, production operators, construction workers, call center representative at service crew. Samantala, bukod sa mga oportunidad sa trabaho, magkakaroon din ng one-stop shop services para sa pagpoproseso ng mga kanilang dokumento tulad ng NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Magbibigay rin ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mga oportunidad para sa skills training habang mag-aalok naman ang Department of Information and Communications Technology or DICT ng mga training course at micro-credential programs. Makikibahagi rin sa programa ang Civil Service Commission na nakatakdang magbigay ng karagdagang impormasyon ukol sa eligibility requirements, training schedules at mga bakante sa gobyerno. Hinihikayat naman ng DOLE ang mga job seeker na samantalahin ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagdalo sa mga itinakdang job fair venues at pagdadala ng mga maraming kopya ng kanilang resume at iba pang kinakailangan dokumento upang mapabilis ang proseso ng aplikasyon at makaabot sa on-time spot hiring. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.